Lynette, okay na ako. Tara na, kuha natin yung gamit ni Annalyn sa bahay. Carlos, pasensya ka na ha, kasi na-move yung meeting ko dun sa pharma. Kaya pwede bang mauna ka na lang? Pero Lynette, may usapan tayo. Wala namang mag-isa akong pakialaman yung gamit ng anak mo. Alam ko naman yun, Carlos. Pero pasensya ka na kasi ang tagal ko nang nililigawan yung TSV Pharmacy Kung nagawa nilang mag-cancel, di gawin mo na sa kanila. Sigurado naman akong mas makakahanap ka pang maayos na kausap kaysa sa kanila. Ano, Lynette? Ano mas mahalaga, yung kausap mo o akong asawa mo? Tama ka. Kung kaya nilang mag-cancel ng meeting, edi kaya ko din. Sabihin ko na lang sa kanila na hindi ako pwede today kasi meron akong lakad kasama yung asawa ko. I-text ko na lang sila. Sige. Yan na ba yung mga gamit ni Annalyn? Tara, sakyan natin sa kotse. Carlos, pwede kayang kunin ko to kay Annalyn? Tapos i-display ko dun sa kwarto natin. Tingnan mo. Wag na, Lynette. Baka importante to kay Annalyn. Lalo na pag nami-miss ka niya. Sabagay. Grabe. Ang bilis talaga ng panahon, no? Parang kailan lang, baby pa siya, kinakarag-karag ko lang, tapos ngayon, hindi na kami magkasama sa bahay. Ines, gusto mo bang magka-baby ulit? Carlos, ano ba yung pinagsasabi mo? Matanda na ako. Ano ka ba? Lynette, ano ka ba? Hindi ba tayo ganun katanda? Pwede pa tayo magka-baby. Gusto mo, ihatid natin tong gamit ni Annalyn. Tapos bumalik tayo agad dito para alam mo na. Alam mo, ikaw talaga puro kabiro. Hindi ako nagbibiro. Gusto mo, ngayon na. Bago natin ihatid yung gamit ni Annalyn. Alam mo, ikaw puro kabiro. Alam mo, mabuti pa, ihatid na natin to kay Annalyn. Ikaw kung ano nung sinasabi mo dyan. Halika na.